bought a lot worth 1,000 if paid in cash. So on the installment basis, you paid down payment of 200,000, 300,000 at the end of 1 year. So 200,000 yung dinown niya, tapos pagkatapos ng isang taon ay 300,000 daw. And then pagkatapos ng 3 taon, 400,000. Tapos yung final payment sa loob ng 5 years. Ano daw yung final payment kung ang interest ay 20%? Naku, napakalaki. Okay, napakalaki. So let us draw the cash flow diagram. Sa loob yan ng 5 years. Okay? 5 years. So 0, 1, 2, 3, 4, and then 5. Okay? So kapag cash, siyempre kapag cash, kukunin mo na yung 1 million, no? 1 million. Okay? Kaya lang hindi kaya. Ang mangyayari, magda-down siya ng 200K. Tapos pagkatapos ng isang taon, magbabayad siya ng hulog ng 300,000. So maghuhulog siya ng 300,000. So mas mahaba ito. Oops, dapat mali yung dapat mahaba yung 1 million natin. So dugtungan na lang natin. Yung 1 million natin is dapat mahaba. Kasi million. Oops, king. This is 1M. So 300K naman ito. Pababa, no? Kasi magda-down tapos maghuhulog. Tapos pagkatapos ng 3 taon, maghuhulog siya ng 400K. And then final payment, magkano kaya tong final payment niya? So F5 ang ilagay natin. Okay? Yan. So ganyan yung kanyang cash flow diagram. So let us apply. Yung I pala natin dito is 20%. Okay? So let us apply yung tinuro ko last time na yung sa lahat ng patas ay equal dun sa pababa. So unahin muna natin yung pataas equal to pababa. Ano yung pataas natin? 1 million. Okay? So lagay na lang dito 100. Ay 1,000. 1,000K para tanggalin na natin yung dito, magiging 200K, parang ganun daw. Parang ganun. Multiply natin ng siya, 1. Okay? And then mag-moment na lang tayo sa moment at 0. Okay? So lahat ng pa-right is positive. Then lahat naman ng pa-left is negative. Okay? So kasi na lang natin 1 million, no? So 1 million. So 1 million siya. Multiply natin yung 1,000, multiply natin ng 1,000. Tanggalin natin 1,000 para 100 lang. Tapos siya ay pataas. Ang moment niya ay dito mismo, no, sa 0. Kaya wala na siyang moment. So ganyan na lang siya. And then lahat ng pababa, ang pababa natin ay 200K. Ayan. So ang moment niya wala din. Okay, so nandito sa 0 plus ano pa yung pababa, 300K. Okay? Ang moment niya ay 1 plus 0.2 raised to negative 1. Okay? Kasi nga pa-left siya. Kumbaga ito, ililipat yung moment natin dito sa 0. So 1 yung kanyang moment. So since siya ay pa-left siya, kaya negative to. Plus, meron pang isa, 400,000, and then 1 plus 0.2, and then negative, siya? 3. Tama? Kasi i-moment natin siya with respect to the 0 sa moment point natin. So, 1, 2, 3. Okay, so, 1, 2, 3, and then pa-left siya. Nilipat natin pa-left, so negative. Plus, isa pa ay si F5. And then 1 plus 0.2 raised to negative 5 kasi siya ay
pa-left. Okay? So, ang makukuha natin dyan na F5, ito yung final payment niya, is equal to, so this is equal to 19860.48 times K. Okay? So, magiging malaki ah. So, 19860.480 na siya. Okay? Sorry, mali lang sa pag-calculate. So, should be, ano dapat to? Nagkamali sa pag-calculator. So, ito dapat ay 792.576 or K, or this is 792,576 pesos. Okay? So, yan. Check natin kung tama. Ayun. Now, paano naman kaya kung ang gawin natin ay ilipat natin doon sa 5 banda? So, let us draw again the cash flow diagram. Okay, so ganito naman ang gawin natin. Ilipat natin lahat or i-moment natin dito sa may 5. Okay, so lahat ng mga to i-moment natin sa may 5. Yan. Okay, so lahat ng pataas ay equal dun sa pababa. Ang pataas natin ay 1,000K. Huwag na natin lagay yung K pala. Tapos, ang moment niya naman ay 5, no? 1, 2, 3, 4, 5 papunta dito. So, 1.2 raised to positive 5 kasi pa-right, no? So, yan yung pataas. Ang pababa naman natin ay 200. Okay, so 1.2 raised to 5 din lang. Okay, plus 300. 300 and then 1.2 raised to, so 1, 2, 3 ang layo. 3 plus F5. Of course, nandito na siya mismo sa may 5 banda. So, wala na siyang moment, no? Ayan. So, F5. Ganun pa rin ang lalabas for F5. Kahit i-calculate natin yan, that is 792,576, no? So, 792,576,000. Okay, so siya rin lang. Now, what if paggawa ulit tayo ng another na cash flow diagram? 1, 2, 3, 4, 5. Oops, sobra. Ang gawin natin, dito sa may 300K naman banda. Dito yung ating 300K. Dito yung ating 200. And then yung F5 natin, nandito yung ating F5. And then ang 1 million natin nandito. Okay? Ngayon, lahat sila i-moment natin dito sa may 2 banda. Si 5, ang moment niya ay, ano to? 1, 2, 3. Okay? Si 200, ang moment niya ay 2. Then, si 1,000, ang moment niya ay 2 din. Okay, so bali ang mangyayari, lahat ng pataas ay equal dun sa pababa. Ang pataas natin ay 1,000 and then ang moment niya ay 2. Oops, ang moment niya ay 1.2 raised to 2. Positive kasi pa-right. Ay equal sa pababa, 200 and then 1.2 raised to 2. Okay? Okay, plus 300. Pero wala na siyang moment kasi andito na siya mismo sa may 2 kasi dito ating parang moment point, no? Okay, so wala na siya and then wala na siyang moment. Then F5 and then 1.2 raised to negative. Ilan yun? 3. Kasi pa-left siya, no? Si 5 ipupunta natin dito. So, pa-left, so negative. So, ganun pa rin. Ang makukuha pa rin natin is 792 and then 576.00. So, ganon ang technique ni Sir Fox, no? Pagdating sa mga ganyan. Okay? So, let us have another problem. Number 11. A firm borrows to 2,000 for 6 years at 8%. At the end of 6 years, it renews the loan
Okay? For amount due plus another na 2,000 more for 2 years at 8 years. What is the lump sum due? So, 6 years tapos nagdagdag ng 2 taon. So, mangyayari, magiging ganito yung kanyang cash flow diagram. Okay? So, cash flow diagram. So, umutang siya ng 200,000. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagkatapos niyan, after ng 6 years, hindi niya binayaran. Kumbaga nagdagdag pa. Okay, nagdagdag pa ng, halimbawa ito na yung ating 6 no. Halimbawa ito na yung ating F6 dito banda. So, siyempre may interest na yan, babayaran niya yung F6. Hindi niya binayaran, ang ginawa niya nagdagdag po siya ng 200k ay 2,000. And then sa dalawa, magkano kaya yung babayaran niya lahat-lahat pagdating ng F8, 8 kasi nagdagdag ng 2 taon. Okay? Oops. Dapat pala pataas na to, no? Pataas na to para para mabalanse natin. Mali. So dapat yung cash flow diagram natin ay mali pala yung ating cash flow diagram. It should be umutang so pataas. So umutang pataas ng 200. 2,000 and then 6 meron ka ng F6 dito plus 2,000, no? And then ito yung babayaran mo. Ayan, so F8. Okay, so pataas ay equal dun sa pababa. Ang gawin na lang natin ay ito na lang. Dito na lang tayo mag-moment sa may 6 banda. So lahat ng pataas ay equal dun sa pababa. Ano ba yung pataas natin? 200. 2,000. Then ang moment niya 1.08. Nakalimutan na natin ilagay. So 8% to. And then siya ay pa-right. So ang moment niya ay 6 plus meron pang isang ito 2,000. Okay? 2,000. Take note na yung F6 natin, ito na siya. Ito na yung F6 natin, Okay? Kasi nga, yung 200,000, pagdating dito, siya na si F6. Kasi, nagka-interest na siya na si F6. Plus 2,000 tayo, ay equal doon sa, ano pa to? Pababa, F8, tapos 1.08 raised to negative 2. So, yung F8 natin, ay dapat pala hindi ko nilagay yung F6 dito para hindi tayo ma-confuse, no? Siguro mangyayari, tanggalin na nga lang natin yung F6. Meron kang 2,000 dito, tapos nagdagdag ka pa ng 2,000 and then yung ating F8. So sige, ganyan na lang yung ating para hindi tayo ma-confuse, no? Anyway, ang mako-compute natin na F8 ay approximately 60.35 okay dollars. So bakit yon? Dollars dapat to. So $6,000, $35 yung babayaran. Okay, so that is for number 11. What if pwede ba natin